ngayong bakasyon na pati ang inyong pamilya ay siguradong mag-e-enjoy. Bakit hindi nyo subukan ang mga RC o remote-controlled toys? At kasama natin ngayon si Mr. Mike Nocom, isang RC enthusiast. Good morning, Mike. No continues to go. Okay, pwede ba nating isa-isahin itong mga laruan na nasa harap natin ngayon? Dinala ko dalawang klase, no? Isang mga pang kotse, tapos isa yung mga flying na mga RC, let's say mga helicopters. Okay. So ito yung mga dalawang pinaka-popular na RC ngayon. Bakit? Kasi let's say yung mga mahilig sa racing na which is expensive ang racing real car racing. So sometimes yung outlet nila is RC na lang, which is safer, tsaka cheaper, ganyan. Then there are also two types of RC, no? Meron yung pang beginner, which is yung mga usually yung mga panglaro-laro lang, usually yan yung makikita mo sa mga department stores. But meron din yung mga pang competition. So, tulad nitong mga ganito natin, yan. Ginagamit natin yan internationally. Last time nag-compete ang Team Philippines sa Thailand last November, no, for the World Championship, but syempre hindi tayo nanalo. But I think we placed somewhere sa top 50 out of 200 racers. So medyo okay na rin. Now, with the helicopters naman, I've noticed sa store ko, no, meron mga tao na nako-confuse with the helicopters because of the size. Akala nila minsan just because it is big, yun na yun. Akala nila malaki, maganda, but it's not. You start with something really small, yung mga ganito, with the 4 blades. Okay. Kasi mas madali siyang paliparin. Compared with this one, same size, but if you notice, 2 blades lang. No? Ngayon, the difference with these and yung mga nakikita mo sa department store is, itong mga to is controlled by 2.4 GHz Bluetooth technology. So hindi siya yung nawawala sa control. And crash resistant siya, yung mga maliit. Mike, tanong ko lang, ano usually yung age groups na mga bumibili nitong mga laruan na to? Well, here sa atin, sa helicopters is medyo mga mas teenagers going up. Lalo na yung mga malalaki. Kasi yung mga maliliit, yan, usually mga mas bata. But yung mga mas malalaki, usually rin mga mas matanda kasi medyo mas mahal sila. Okay. So, Bago yung demo natin, magkano naman itong mga laruan na to? Mukhang medyo mahal ba? no, you can start really cheap, but you can start, you can end up spending a lot din. So, depende for sa'yo. anong range? You start with, like this one, Mga is magkano about yan? 1.5, yung mga ganitong klase. But this one, you go with around 3.5. Then with that one, you go around 19,000. Kompleto na yan, ha. Then this one is, ito yung namamountan ng camera. So, medyo for professional use na talaga, umaabot siya ng around 75,000 plus yung mga camera, controller, etc. So yung mga ganyan, yung lumilipad ngayon na This one costs mini around helicopter, 19,000. This is, hanggang gaano kalayo yung as far maaabot as the niyan? eye can see. Talaga? Yes, as long as you can see it. And depende sa wind, syempre. Kung malakas masyado yung hangin, I don't suggest na palayuin mo, baka mawala sa control mo eh. But with yung controllability niya is as far as the eye can see. Dito ba sa Pilipinas, may mga competition na rin ng mga RC Yes, toys? actually, this coming May competition kami. Usually, we hold it at the PICC ground sa may Boom na Boom. Doon namin ginaganap ang competitions for helicopters and for off-road racing. Yan yung mga gaya ng color blue na yon, yan. If you notice, may maliit, may malaki. So, yun. Okay. So, paano kinokontrol yung helicopter? With the helicopters, no, there are 2 sticks, no. So, isa is for the throttle, which is yung speed ng pag-ikot ng blade, and the other one is to move it. Left, right, front, back. This one can flip back, babaligtad. Pwede pang exhibition helicopter yan. But medyo alanganin tayo sa space, so so hindi natin magawa yon. But on an open field, it should be able to flip lahat ng klaseng exhibition. Supposed to be pwede yan. And then ginagamit din natin yan for spot landing competitions. Mga battery operated lang naman lahat ng mga to, no? Yes, this one is battery operated.
that one is gas powered. But Okay. most of the people dito sa atin, they use battery powered. Kasi yung gas powered medyo mabigat na yung ano. Napakita natin yung Okay. Okay. Hawakan mo na lang muna kasi baka lumipad to. So, ihawakan Okay. niya. So, pakita ko lang paano Nako, yung baka mamaya controls. bumangga. Hindi, hawakan lang niya yan. Okay. Hawakan lang naman niya, hindi na bibitawan. Okay, Yan. anong So, gagawin ko? ito yung throttle. If makapakita, ito. You just push this. Dahan-dahan, paakyat yan. See? Huwag mo lang Ay! todo. The faster, Okay. the higher you push, lalakas yung lipad niya. So ngayon, ito yung left-right, makikita nyo, yan yung nagpapaikot ng tail blade alright. niya. So, Oo. this one naman, ito yung nagpapaliko sa kanya, left, right, left, right. Okay. Okay. So yun, mahirap kasi bitawan Alright. So mo. hindi pala ano no, Lumipad parang doon. kailangan din pag-aralan muna. Yes, Hindi you basta-basta. really ano. start with the small one. Kasi Oo. this one, yung crash resistant na maliit, if you go out of control, you just shut it off, hayaan mong mahulog, no problem. Hindi siya masira. But this one, hinayaan mo bumagsak. For Parang sure. kailangan marunong ka rin mag-navigate Yes, para yes. ano, You hindi start with the bumangga yung- small one and for sure, matututo ka. 100%. Okay, maraming salamat, Mike Nocom.